Happy Easter po sa inyong lahat. Happy Easter. Batiin nyo naman yung katabi nyo ng Happy Easter. Meron pala akong dalawang kaibigan dito na narito sa aking harapan. Ilang taon ko na pong hindi nakikita itong dalawa kong kaibigan. Isa'y balikbayan, galing Dubai, pero Bulakenya, narito sa Quiapo. Kumusta ka na, Myla? Yung isa naman po ay kababayan ko sa Pasig. Ilang taon na rin kami hindi nakikita. Kamusta ka na, Robert? Kamustahin nyo nga yung katabi ninyo. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Parang Koreano, no? Kamusta po kayo? Ayan. Madalas, pag kinukumusta tayo, ano sagot natin? Mabuti po. Ano pa? Ha? Meron laging tayong idinidikit kapag tayo ay sumagot sa tanong na kumusta. Ano 'yon? Mabuti naman sa awa ng Diyos. Di ba ganun tayo lagi? O kamusta ka na? Magaling ka na ba? Magaling na ako sa awa ng Diyos. Tapos na ba yung anak mo sa pag-aaral? Tapos na siya sa awa ng Diyos. Nakakuha na ba ng trabaho ang anak mo? Nakakuha na ng trabaho sa awa ng Diyos. Tama ba? Lagi yun, ano? O sige, ulitin natin. Kumustahin yung katabi ninyo. Kumusta ka na? Kumusta na kayo? Di ba? Sa awa ng Diyos. Alam nyo, napakaganda po noon. Napakaganda. Kapag lagi nating dinidikitan, sinusundan noong salitang sa awa ng Diyos. Bakit? Dahil kung titingnan natin yung Ebanghelyo, iisa ang pagkakahulugan niya. Ang awa ng Diyos dumarating sa atin ng kusang loob na ibinibigay. Hindi natin pinagtrabahuhan. Hindi natin hiningi minsan. Ang awa ng Diyos, ibinibigay na kusa, wala ka pang ginagawa. Naniniwala ba kayo doon? Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Sa ika-8 araw, pagkatapos muling nabuhay ang Panginoon, yung mga alagad nasa saan? Nandoon pa rin sa upper room, doon sa isang silid, nagtatago sila, nakapinid ng mga pinto at bintana. At alam naman po natin kung ano nararamdaman nila, magkahalong takot sa kanilang ginawa o na sila ay kakilala ni Jesus, na sila ay magkaroon ng kaparehong kapalaran ng kanilang guro at ang pakiramdam na nahihiya sila sa Panginoon. Bakit? Aba, hindi ba iniwan nila ang Panginoon? Noong ang Panginoon ay hinuli, nasaan sila? Nagtatakbo sila. Nawala bigla silang parang bula. So may halong kahihiyan. Sa gitna ng ganitong kalagayan, may takot, may kahihiyan. Ano ginawa ng Panginoon? Ang Panginoong Hesus pa ang lumapit sa kanila. Hindi nila hinanap ang Panginoon? Hindi. Hindi sila nanikluhod sa Panginoon. Panginoon, patawad po. Iniwan ka namin sa ere. Hindi. Ang Panginoong Hesus, kusang loob na lumapit sa kanila. Kahit ang mga saradong pinto at bintana, hindi napigilan ang kusang pagpunta at paglapit ni Jesus sa kanila. Yan ang tinatawag na awa. Pagkatapos, pinakita ng Panginoon ang kanyang mga sugat. Eto, tingnan nyo. Ito yung bakas ng pako. Ito yung bakas ng sibat. Ayan, magaling na. Ano ibig sabihin nun? Na wala kayong ginawa para hilumin ang sugat ko, pero lumalapit ako sa inyo. Nakikipagkasundo ako sa inyo. Parang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Masyado kayo nababagabag sa inyong ginawa. Okay lang ako, magaling na ako. Tayo ay magkasundo. Tayo ay magkasama. May awa ako sa inyo. Nakita niyo po? Ang kahulugan ng awa. Pag sinabi pong awa ng Diyos,
Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano paman. Ito ay malaya na ibinibigay ng Diyos, wala ka pang ginagawa. Alam nyo, natutunan ko yan, ilang taon na po ang nakararaan, yung awa ng Diyos. Nung una, akala ko ang awa ng Diyos, kailangan magpakitang gilas ako sa Panginoon, kailangan parang may tila panunuhol sa Kanya para kaawaan ako ng Diyos. Hindi pala ganun ang awa ng Diyos. Dahil po nung ilang taon na nakararaan, nagkasakit po ang aking nanay, ang aking sariling ina. Okay? Amputee po siya, naputulan ng kanyang isang paa dahil siya po ay diabetic. Nabubulok na yung kanyang paa at the age of 80 o 81, nabubulok na po yan. Okay? At siya ay po ay bedridden na po, nasa bahay na lang po namin. At ako po ay dumadalaw na lamang po gabi-gabi sa bahay namin para makita siya. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko sa simbahan, kahit alas 11:30 pa yan, kahit alas 12 pa yan, sisiguraduhin ko, nasisilipin ko si nanay. At kada ako dumarating doon, may mga komento ang aking mga kapatid. Ang sabi ng aking ate, alam mo, Father Jade, pag ikay dumadalaw, lumalakas ang nanay. Dumidilat, nagsasalita. Pag ikay dumadalaw, ang sabi ko sa sarili ko, pari malakas kay Lord. Paulit-ulit niyang sinasabi yon, tuloy, naiisip ko, kasi nga, pari ako tsaka malakas ako magdasal. Yun ang nakinasa isip. Lumipas po ang maraming buwan. Isang gabi, dinalaw ko uli si nanay, kagaya ng ginagawa ko. This time, pagdapit ko sa kanya sa kama, hindi na siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. At naisip ko sa sarili ko, Lord, di ba malakas ako sa iyo? Pari ako Magaling ako magdasal. Pero bakit hindi siya nagsasalita at gumagalaw ngayon? Sumunod na araw, gabi, bumalik ako. Pareho pa rin ang nakita ko. Hindi na rin siya gumagalaw, hindi na rin nagsasalita. Pag-uwi ko nung gabing iyon, o nung madaling araw na iyon, napag-isip-isip ko, mali pala ang aking paniniwala. Si nanay, lumalakas, hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos. Si nanay, kahit mahinang-mahina na sa kama, pilit na nakakapagsalita. At naririnig ko siya, hindi dahil pari ako, kung hindi dahil sa awa ng Diyos. Doon ko napagtanto at natutunan, it is not about me. Hindi dahil ako ay pare, dahil ako ay magaling magdasal, ako ay alagad ng Diyos. Kung hindi nangyayari ang mga bagay, dahil na rin sa awa ng Diyos. Yun yung karanasan ng mga alagad. Hindi sila umalis ng silid, pero dumating ang awa ng Diyos sa kanila. Hindi nila hinanap ang Panginoon, pero ang Panginoong Jesus ang lumapit sa kanila. Yan ang awa. Pakatandaan po natin, hindi mo kailangang maglupasay. Hindi mo kailangan na ma-frustrate sa sarili mo para tanggapin ang awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos ay malaya niyang ibinibigay. Makasalanan ka man o hindi, palasimba ka man o hindi, may kaaway ka man o hindi, nangungumpisal ka man o hindi, naroroon ang awa ng Diyos sa iyo. Yun yung sinabi, bahagi ito ng sinabi ng Panginoon nang nagpakita siya kay Saint Faustina noong 1930. Alam naman po natin si Saint Faustina ang siyang visionary, madre mula sa Poland. Ang pinakinausap ng Panginoon. Ang sabi, minsan sinabi ng Panginoon sa kanya, nung unang tipan, nung lumang tipan, pinadadala ko ang kulog sa mga tao, thunderbolts. Pero ngayon, ang ipadadala ko sa mundo at sa tao ay ang aking awa. At kung hahawakan ko ang mundo, ang tao,
at sila ay ilalapit ko sa aking puso. Malinaw na ang awa ng Diyos hindi nababayaran, hindi ni sinusuhulan ang Diyos. Hilingin mo man o hindi, nandyan ang awa ng Diyos. Karapat dapat ka man o hindi, nandyan ang awa ng Diyos. Tingin mo sa sarili mo, malayo sa Diyos o malapit, nandyan ang awa ng Diyos. Nagsisisi ka man o hindi, nandyan ang awa ng Diyos sa iyo. Yan ay malayang ibinibigay, inilalapit, inihahandog, iniaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Ano lang ang pwedeng gawin ng isang tao na tumanggap ng regalo na kahit siya, hindi siya karapat-dapat? Ano ang dapat gawin ng isang tao na tumanggap ng regalo na hindi niya pinaghirapan pero libreng at malayang ibinigay sa kanya? Ano gagawin ng taong iyon? Ang sasabihin niya, sige, ano ba pwede kong gawin para sa iyo? Sige, paano ko ba magagantihan ka? Di ba ganun tayo? Ano ba ang pwede kong gawin sa iyo? Sige na, para naman makabawi ako sa iyo. Tama po? Huwag kayong mag-alala. Meron tayong pwedeng gawin. Dahilan sa malaya na regalo ng awa ng Diyos. Ito'y makikita rin natin dun sa ebanghelyo natin. Ano sabi ng Panginoon? Pagkatapos niyang ipakita ang kanyang mga sugat na naghilom na, ang sumunod niyang sinabi, ang sumunod niyang sinabi ay, ipamalita ninyo, sinusugo ko kayo kung papaanong ako isinugo ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Ang dapat tugon ng isang taong tumanggap ng regalo na hindi siya karapat-dapat, siya ay maging tagapaghatid din ng kagalakan ng regalo na kanyang tinanggap. Sa makatuwid, tayo inaanyayahan ng Panginoon na maging tagapagdala, tagapaghatid ng awa ng Diyos. Kayo po, ako, bawat isa sa atin, dahil tayo tumanggap, hindi man tayo karapat-dapat mula sa Diyos, ang magagawa ng isang taong nagpapasalamat, ito ay kanyang ipagkakaloob din, ihahatid sa iba. Kaya dapat tayo, we are all agents of God's mercy. Tayo dapat channels of mercy. Tayo rin po sa ating pakikipag-usap sa iba, makikitaan at mararamdaman sa atin ang awa ng Diyos. Hindi yung tayo ay masyadong kritikal, masyado tayong mapaghusga, masyado tayong mapanuri, no, sa iba. Hindi po ganoon. Ang inaasahan ng Diyos sa atin na tumanggap ng regalo ng Diyos, ng awa, tayo rin po, mariringgan tayo, makikitaan tayo ng awa ng Diyos sa iba't ibang pakikipagkapwa-tao natin sa iba, sa ibang tao. Mga kapatid, muli tatanungin ko kayo, kumusta kayo? Mabuti po sa awa ng Diyos.